Kasalanang hindi mapapatawad ng Diyos. Ano ang sinasabi ng Biblia? May kasalanan bang hindi kayang patawarin ng Diyos? Sa dami ng kasalanang kayang patawarin ng kanyang pagmamahal, isang kasalanan ang itinuturing na walang kapatawaran. Ano ito at bakit hindi ito mapapatawad? Tayo ay namulat na meron 10 utos ang Diyos. Balikan natin ang 10 utos ng Diyos na binigay niya kay Moises. Ang 10 utos ay walang hanggang mga alituntunin ng Ebanghelyo na kailangan para sa ating kadakilaan. Inihayag ng Panginoon ang mga ito kay Moises noong unang panahon. Tingnan sa Exodo 20, 1 hanggang 17. Ang 10 utos ay mahalagang bahagi ng Ebanghelyo. Ang pagsunod sa mga utos na ito ay magiging daan para masunod ang iba pang mga alituntunin ng Ebanghelyo. Ang unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ito ay makikita sa Exodus chapter 20 verse 3. Dapat nating gawin ang lahat ng bagay na ang mata ay nakatuon sa kaluwalhatian ng Diyos. Dapat nating mahalin at paglingkuran ng Panginoon ng buong puso, kakayahan, isipan at lakas. Pangalawang utos, huwag kang gagawa para sa iyon ng larawang inanyuan. May mga taong hindi yumuyukod sa harap ng mga inukit na larawan o estatwa, ngunit sa halip ay ipinapalit ang buhay na Diyos sa iba pang mga Diyos-Diyosan tulad ng pera, material na bagay, idea o katanyagan. Sa kanilang buhay, ang kanilang kayamanan ang kanilang Diyos. Isang Diyos na mawawala rin kasama nila. Pangatlong utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Pang-apat, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ito ay makikita sa Exodus chapter 20 verse 8. Panglima, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ang utos na ito ay nananatiling umiiral sa buong buhay natin at mauunawaan sa iba't ibang paraan. Dapat nating igalang ang ating mga ama at ating mga ina na ating mga ninuno. Dapat tayong magpasalamat sa ama at ina na nagbigay sa atin ng katawang lupa. Dapat nating igalang ang mga taong nagpalaki sa atin sa kaalaman ng katotohanan. Pang-anim, huwag kang papatay. Ito ay makikita sa Exodus chapter 20 verse 13. Pang-pito, huwag kang mangangalunya. Sa Exodus chapter 20 verse 14. Number 8, huwag kang magnanakaw. Ang pagnanakaw ay isang uri ng panlilinlang. Number 9, huwag kang mambibintang sa iyong kapwa. Ang pagbibintang ay isa pang uri ng pagsisinungaling. Number 10, huwag kang mag-iimbot. Ang pag-iimbot o pagkainggit sa isang bagay na pag-aari ng iba ay nakakapinsala sa kaluluwa. Bagamat karamihan sa 10 utos ay nagsasaad ng mga bagay na hindi natin dapat gawin, inilalarawan nito ang mga bagay na dapat nating gawin. Ibinuod ng tagapagligtas ang 10 utos sa 2 alituntunin, pagmamahal sa Panginoon at pagmamahal sa ating kapwa. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Ang pangalawang katulad nito ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ito ay matatagpuan sa Mateo chapter 22 verse 37 to 39. Kung ikaw ay nagkasala sa alinman sa 10 utos ng Diyos na ito, o kaya ay sa 2 dakilang utos na ibinigay ni Jesus, ikaw ay pwede pang mapatawad ng Diyos. Ang Biblia ay puno ng mga kwento ng kapatawaran. Ngunit,
May isang kasalanang inilarawan si Jesus mismo bilang walang kapatawaran. Sa Mateo chapter 12 verses 31 to 32, sinabi ni Jesus, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Ngunit ang pamumusong laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad." Ito ay makikita sa Mateo chapter 12 verse 31. Ngunit ano ang ibig sabihin ng pamumusong laban sa Espiritu? At bakit itinuturing ito bilang kasalanang hindi mapapatawad? Ito ang ating unawain ngayon gamit ang exegesis o mas malalim na pagpapaliwanag ng konteksto ng mga salitang ito. Una, unawain natin ang salitang pamumusong. Ang pamumusong o blasphemy sa kontekstong ito ay nangangahulugang paglapastangan sa Diyos o pagtalikod sa kanyang kabanalan. Ngunit ang partikular na tinutukoy ni Jesus ay hindi lamang pamusong sa Diyos, kundi sa banal na Espiritu. Sa konteksto ng Mateo 12, si Jesus ay nakikipagtalo sa mga Pariseyo. Nakita ng mga Pariseyo ang mga himala ni Jesus at ang mga kapangyarihan ng banal na Espiritu na gumagalaw sa Kanya. Ngunit sa kabila ng malinaw na mga tanda ng Diyos, inakusahan nila si Jesus na nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas. Sa madaling salita, ang pamumusong laban sa Espiritu ay hindi basta pagkakasala ng isang aksyon o pagkakamali. Ito ay isang matigas na pagtanggi sa katotohanan at kapangyarihan ng Diyos sa kabila ng malinaw na ebidensya. Ang ganitong klaseng kasalanan ay hindi mapapatawad dahil ito ay buong-buong pagtalikod sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ang pamumusong laban sa banal na Espiritu ay hindi isang kasalanang nagawa sa isang sandali ng galit o pagkadulas ng pananampalataya. Ito ay isang matigas at paulit-ulit na pagtanggi sa biyaya at katotohanan ng Diyos. Kung ang isang tao ay sinadyang talikuran ang banal na Espiritu at hindi na magsisi, ipinapakita nito na siya ay sadyang tumatanggi sa kapatawaran ng Diyos. Dahil dito, hindi siya tatanggap ng kapatawaran. Hindi dahil hindi kayang patawarin ng Diyos, kundi dahil siya mismo ang ayaw tanggapin ang biyaya ng Diyos. Ang malagang tanong dito ay paano tayo magpapatuloy sa pagyakap ng katotohanan ng Diyos sa ating buhay at maging bukas sa paggabay ng banal na Espiritu. Kung may mga tanong ka pa tungkol dito o mga karanasan na nais mong ibahagi, mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Tandaan, ang Diyos ay handang magpatawad at umakay sa atin patungo sa tamang landas. Basta handa tayong lumapit at magsisi. Hanggang sa muli mga kaibigan.